Mga kaigsunan, no? Mga kaigsunan, mga, amigo't amiga, no? Maayong buntag sa inyong tanan, no? Maayong adlaw sa tibok mga kabisaya, no? Mga Bisayang dagko, mga bisdak nato diha sa siyempre sa Visayas ug sa Mindanao, no? Maayong adlaw ninyong tanan. At siyempre pa sa, Katagalugan o sa Luzon, no? Magandang araw sa ating lahat, no? So ito uli ang inyong, si Cardo Critico, no? Na bumabati ng magandang araw sa ating lahat. So ito, ang pag-usapan natin is, itong mga vlogger, no? Naalala ko kasi, may mga panahon na, ah, itong mga DDS vlogger, no? Yung mga di natin malaman kung bayad, pero malamang bayad ng mga Duterte. Ah, Bukod sa bayad, kumikita din naman yung magandang kabuhayan nila bilang, of course may mga nakukuha silang, bayad lalo na kung, hindi nagbabago yung kanilang mga followers, yung kanilang mga subscriber. At siyempre may mga sponsor diyan ng mga nauto nila, no? Ah, Ipaalala ko lang sa inyo, ang mga ito ay, nabuhay nung panahon ni Duterte noong 2015, 2016, ano? Mula dun sa kampanyahan, nagsulputan yung iba't ibang mga vlogger na tumulong kay Duterte. So, basta't vlogger ka nung panahon na yon at maka-Duterte ka, ay siyempre alam naman natin na talagang napakabango ni Duterte nung panahon na yun. Kaya kung gaano karami ang mga, nauto, no, yung mga nakumbinsi ni Duterte ay, malamang yun din yung mga naging follower ng mga vlogger na ito. So, hindi na ako magpaligoy-ligoy, no? Obserbahan natin mga kababayan, bantayan natin, ano, kasi may ganitong lumabas, ano, 'yan, may lumabas na ganyan. Ito si kasamang Attorney Enzo Recto ng, Bunyog, ano. So, dito sa kaniyang, programa, sa kaniyang YouTube channel at sa kaniyang mga page sa Facebook, ay tinalakay niya ito, 'no. Itong, di umano, nakuha niya rin lang sa isang DDS vlogger, 'no. Ah Siyempre kinuha niya yung, detalye doon at yung mga pinagsasabi noon, pero ang pinukusan niya yung salitaan o yung pagsasalita di umano ni Duterte dun sa isang interview. At ito ay binigyan niya ng, pamagat na nakakasuka ang pag pagkamaka-China ni Duterte kahit ngayong day na presidente. Sa mga tuwid, ano, si, Attorney Ricky Tumuturgo ay, naniniwala siya dito na ito ay, bago. Kasi ang banggit niya nga is, ito yung kuha ni Duterte na hindi na siya presidente. So, sa pakiwari niya ay, bago ito, 'no? Bago ito yung mga interview na ito ng Global News yata kung hindi ako nagkamali. Isang internasyonal na, ah pahayagan o sa telebisyon man 'yan o sa, diaryo man 'yan. So, internasyonal. So, malamang yung global 'to na under ng, China, TV station or whatever, no? So, sa mga katwid, ang gusto ko dito, 'no, ako, inyong kabisaya, ang gusto nako diri, tan-awon nato maayo kung, tinuod ba ka gyud ni, 'no? Tinuod ba ka ni nga bag-o, 'no? So, kasi doon nga sa huli kong ano, vlog, 'no, doon sa huli kong, ipinost, yung sa huli kong content na may pamagat na nasaan na si Digong, ay, nagdududa talaga ako kung, saan na ba talaga 'tong taong ito dahil kahit si Attorney Enzo may tinalakay din niya na tungkol dun sa bulong-bulungan daw na sa Paris nagpapagaling si Duterte. So, may nagsasabing may sakit ito. So, walang nagkukumpirma, 'no, hindi rin sinasabi, tinatago yata ng mga Duterte. Tila ba, takot na takot sila na malaman ng tao na yung kanilang, amo
yung kanilang tatay, yung kanilang berdugo ng Davao baka ah, ano bang tawag sa Tagalog niyan, baka nakaratay na sa banig 'no. So, may mga gano'ng ano, may mga gano'ng, pananaw yang mga side na 'yan. Takot na takot silang ipaalam sa tao. So, ipaalala ko lang, may mga panahon na kung hindi ako nagkamali 2020 na nawala din ito 'no, hindi rin nagpakita si Tigong 'no, si Rodrigo Duterte. Hindi nagpakita sa media, kahit sa Malacanang. Nung panahon niya ito, mga 2020 yata kung hindi ako nagkamali ano. So, mayroong ano na naospital pala siya 'no, pero ang kapansin-pansin, ang tagal nilang ano, nilabas sa media na kisyo, yun na nga, inopera o dinala pala sa ospital ito at 2 linggo yata doon. So, ang kapansin-pansin doon, nung marami ng naghahanap ay, naglabas sila ng mga ano, ng mga, ah, footages 'no, mga image ni Duterte. Kung natatandaan niyo may nilabas pa sila na kunyari magkaharap si Bongo 'no, si Bonggok at si Duterte at, may paipit pa ng mga dyaryo-dyaryo doon sa image. Tapos, ah, sa suma total, bandang huli inamin din nila na, naospital nga. So, gawain na ng mga Duterte vloggers 'no, gawain na nila 'yan na 'pag nawawala yung kanilang amo at, medyo nagkakawindang-windang na at marami ng nagtatanong, naglalabas sila ng mga ano, ng mga video nito o kaya mga image nito na para palabasin na hindi nasa bahay lang, hindi naggo-golf lang, hindi nagda-drive lang ng kanyang, big bike 'no. So, gawain na nila 'yan. Ipaalala ko lang sa inyo 'no, mga kababayan natin at doon sa mga nauuto pa rin ano, kawawa naman kayo, kawawa naman kayo pero, sana mabago na kayo. Marami ng libo-libo, milyon-milyon na yung nagbago na 'no, hindi na mga utuing, nanatiling utuin 'no. So, ipakita ko lang sa inyo ito 'no, pinakita ko na nga 'yan yung, paksa ni Attorney Insurrecto. Tapos ipakita ko sa inyo ito. So ito yung itsura niya nung, halos 3 months ago na yata ito. Ito yung unang rally doon sa Davao 'no. Tingnan niyong maigi 'no. Yan yung itsura niya, kumbaga talagang nangangayayat ano, nagbago na ang mukha 'no, medyo, nangingitim na 'no. Tapos tingnan natin yung nakaharap siya, yan. Yan yung mukha niya 'no. Ito yung mukha ni Digong nung nasa Davao. Tapos kaya ako nagdududa talaga na, kumbaga nagdududa ako na, mayroong hokus-pokus. Nagmimikos-mikos itong mga, vlogger ni Duterte 'no. Kasi nung na-unsyame yung kanilang, pagra-rally sa, Dumaguete, ay talagang ura-urada, nagsalita agad ito, parang nag-press release sa telebisyon. Si Duterte pa, 'di ba? Kamo kita ang mga Bisaya nahibaw ta sa Caracas 'no, sa Caracas nito si Duterte. Ubod ng hambog ni siya 'no, yang hambogero kay ni, di ni siya lupig. So kung pwede siya magsalita dayon, magsalita dayon siya. So nagsalita dayon siya o sa Tagalog nagsalita agad ito nung pumalpak yung sa Dumaguete. Pero yung sa Tacloban, ngayon papakita ko sa inyo yung sa Dumaguete. Yun. Ito yung sa Dumaguete na talagang nagsalita agad siya ng kung ano-ano, kisyo sinabutahe, ganyan. Tingnan niyo ang itsura niya 'no. So matapos itong sa Davao, sinundan ng itsura niya ng sa Dumaguete, 'yan. So tingnan niyo 'no, maitim pa rin, tila grabe pa rin ang, impis ng mukha 'no. Halos, nag-ano na yung kanyang, pisngi.
kung sa Tagalog. So, ang nakakapagtaka after nitong sa Dumaguete na nagsalita siya, nung pumalpak itong, 1 month ago na yata or 3 weeks ago na sa Tacloban, tandaan niyo mga kasama, mga kauban, napalpak na po sa Tacloban, wala na siya magpakita. 3 weeks ago siguro yun palpak yung sa Tacloban, hindi na pakita. Yun ang nakakapagtaka, saan ba siya? Bakit alam natin 'to na 'pag, ito ang hindi masunod ang gusto niya tulad nung, sa Tacloban, ay siguradong lalabas na naman 'to sa TV at magsasalita na naman ito, pero hindi na nangyari. Kung natatandaan ninyo sinabi ko dun sa, ah, video ko na ang pamagat is, nasaan si Digong, press release na lang, statement na lang ang nilabas nila. Wala na, hindi na nagsalita si Duterte. Kaya nakakaduda, matapang 'to, nagsasalita agad 'to, pero bakit nung sa Tacloban hindi na nagpakita? Tapos, sabi ko nga sa inyo, nakakaano 'tong mga vlogger, tila bumubuhay ng patay. Gumagawa ng multo, kaya nga ang pamagat ko dito is, gumagawa ng multo 'no, ang mga DDS vlogger. Bakit? Dahil pinipilit nila na andiyan lang si si tatay, busy lang. Ito, patunay na nandiyan lang, yun na, naglabas na sila ng ganito. Yun, di umano, nag-ano 'to, may interview daw ito, sa Global News nga, tingnan niyo, yan yung hitsura niya, tingnan niyo ang hitsura niya. Magkaparehas ba yan o magkapareho ba yan sa pinakahuli niyang hitsura? Tingnan niyo naman. Ngayon igagawa ko ng, comparison 'no, igagawa natin ng comparison. Kayo mismo ang kayo mismo ang humusga, tingnan niyo ito, tingnan niyo ito. Yun, kayo na ang humusga, kaya ko sinasabi na tawag nito, kayo nang magsabi, yan bang, nasa, kaliwa, itong kaliwa, ito yung huli, yung sa Davao. Tingnan niyo naman itong nasa kanan, ito daw is yung huli, bago lang, ito lang bago lang, nilabas ng mga DDS vlogger, na kung saan may interview daw ito sa isang, global, ano bang tawag niyan, reporter, no? Global news reporter. Tingnan niyo naman, kayo nang humusga, tingnan niyo ang kulay dito sa Dumaguete siya, no? Ay yung sa Davao siya. Tingnan niyo rin itong, di umano bago, no? Parang, napakalayo kasi kung tutuusin, ang itsura niya, yung pumalpak yung sa Dumaguete ay ganyan, no? Ganyan. At ganito yung sa Davao. So, medyo maitim na siya, maitim na siya. So, paanong mangyari na ito daw bago, ito at yan ay, bago at tingnan niyo naman ang puti niya diyan. Maniniwala ba kayo na bago ito, yung kuhang ito na ini-interview siya ay bago di umano? Hindi ako maniniwala kasi 2020 pa, 2021 gawain na ng mga DDS vlogger yan. At kung hindi man DDS vlogger, yan sila Bongo ang nasa likod niyan. Sila, mga niya, sila Panilo, sila Roque. Nung mga time na na-ospital itong si Duterte, kung hindi DDS vlogger ang may gawa nung paglalabas ng mga imahe o image ni Duterte na kung saan ayaw nilang malaman o magpanik yung mga tao, ay sila ay naglabas ng kung ano-anong mga photos, mga image ni Duterte na kung saan pinapalabas pa nilang nasa Davao lang,
nasa bahay lang, kasama yung pamilya, pero bandang huli nalaman din na naospital. So, so kayo na ang humusga. Kayo na ang humusga mga kababayan, tingnan niyo, dito sa kanyang Davao, image o yung itsura niya sa Davao at ikumpara mo itong sa kanan, sa inyong screen, tingnan niyo ang kaibahan. Ako sa hinuha ko, yung pagkakaalam ko, itong, maputi pa siya, itong interviewing ito ay dati na 'to, kung hindi ako nagkamali 2023 pa ito, 'no? At ngayon lang nila nilalabas, 'no? Ngayon lang nila nilalabas. Natural, hindi na siya presidente dito. Kaya kung mapanood niyo yung interview, sinabi dito ni Duterte na hindi na nga siya presidente. Pero ang paniwala ko dito, 2023 pa ito at hindi lang nila kasi ito nilabas. Ngayon nila nilalabas kasi nga nagpapanik na naman yung mga tao. Marami na namang nagtatanong kung nasaan siya. Okay, mga kababayan, yun ang ating pagsaliksik at ang ating pag-analisa, no? Yan yung pag-analisa natin sa nangyayari ngayon. So, sana kayo din ay mag-isip. Pag-isipan nyo rin kung talaga bang sana malaman natin ang buong katotohanan. Kung nasaan siya ngayon, ano ang kanyang kalagayan. Baka inunahan na siya ng ibang, sabi ko nga doon sa vlog ko, ay may ibang puwersa na sumusundo na sa kanya. Tayo naman mas gusto natin na ang puwersa ng ICC ang susundo sa kanya para mapagdusahan niya yung kanyang mga ginawa, no? Ang mga ginawa niya na ewan ko, grabe. Kung malalaman niyo kung palagi kayong nanonood sa mga balita, ayan na, naglabasan na pati Parmali. Nagkandamata yung mga tao nung panahon ng COVID pero may mga taong nagpakasasa, no? So, yun lang mga kaibigan, paki-subscribe ng ating Cardo Critico channel, YouTube channel at sana maging matiwasay lagi ang inyong mga araw. Salamat po.